Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction, action horror film na tinatawag na Prey. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang pelikula ay nakatakda sa Northern Great Plains noong early 18th century. Ito ang panahong halos nasakop na ng mga European settlers ang karamihan ng bansa. Nilimas nila ang mga likas na yaman, pinatay ang mga lokal na katutubo, at winasak ang mga kagubatan upang magtayo ng mga lungsod. Sa simula, makikita natin ang isang batang babaeng Comanche na si Nero, na mahilig sa pangangaso. Mayroon siyang isang mahusay sanay na aso na ang pangalan ay Sari, at malinaw na malinaw kung gaano ito katapat sa kanya. Isang umaga sa loob ng kagubatan, nagsasanay si Nero gamit ang kanyang palakol nang mapansin niya ang isang osa. Nagpasya siyang hulihin ito, ngunit biglang may isang napakalakas na kulog na tumunog, dahilan upang tumakbo palayo ang osa. Ayaw sumuko ni Nero, kaya hinabol niya ito kasama ang kanyang aso ng buong lakas, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila ito nahuli. Habang nagpapatuloy ang paghabol, biglang naipit ang buntot ni Sari sa isang bear trap, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Mabuti na lamang at agad siyang sinaklolohan ni Nero. Nang makalaya niya si Sari mula sa bitag, nilagyan din niya ng ilang natural na gamot ang buntot nito. Matapos nito, naghanda na silang dalawa na umuwi, ngunit bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na ingay na nagmumula sa kalangitan. Agad na nagpasya si Nero na imbestigahan ito, at nang makarating siya sa isang malapit na bangin, nakita niya ang isang napakalaking alien ship na lumilipad sa pagitan ng mga ulap. Iniisip ni Nero na baka aksidente lang siyang nakalanghap ng ilan sa mga berries na iyon. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Nero ang kanyang kapatid na si Taabe, na isang mahusay na mangangaso. Sa katunayan, siya ay itinuturing na pinakamabangis na mandirigma sa buong tribo. Tuwing may malaking pangangaso, si Taabe ang palaging namumuno sa kanila. Ibinahagi ni Nero sa kanya na may nakita siyang isang thunderbird sa kalangitan kanina. Ipinahayag din niya na handa na siyang sumama sa paparating na pangangaso. Ngunit hindi naniniwala si Taabe na handa na siya, at sinabing delikado ito. Pagkatapos nito, bumalik si Nero sa kanyang ina at tinulungan itong maghanda ng ilang mga gamot. Habang hinahasa niya ang kanyang palakol, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit gusto niyang magtago. Sumagot si Nero na kasing husay siya ng iba dahil mas ginagamit niya ang kanyang talino kaysa sa pisikal na lakas. Ngunit kahit ang kanyang ina ay naniniwalang hindi siya maaaring mangaso. Pinapatunayan nito na ang mga Comanche ay hindi naniniwala na ang kanilang mga kababaihan ay kayang mangaso tulad ng mga kalalakihan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Taabe na may dalang isang nahuling ibon para sa pagkain, ngunit hindi mukhang nasiyahan si Nero dito. Samantala, isang mapanganib na mukhang predator ang tumalon palabas ng sasakyang pangkalawakan. May dala itong napaka-advanced na mga sandata tulad ng lasers, thermal vision, at ang kakayahang maging invisible. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, pumasok ang predator sa kagubatan at walang kahirap-hirap na pinatay ang isang higanteng ahas. Sa ibang lugar, habang nangangalap ng mga halamang gamot si Nero, napansin niya ang mga kalalakihang patungo sa gubat upang patayin ang isang leon. Nang malaman niya na nahuli ng leon ang isa sa kanilang mga kasamahan na si Puy, nagpasya siyang sumama sa kanila. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang mga lalaki na isama siya, ngunit nang ipagtanggol ni Taabe na makakatulong siya sa paggamot ng mga sugatan, pumayag rin sila. Mabilis na nagsimula ang paghahanap, at ginabayan ni Nero ang lahat gamit ang kanyang tinatawag na matalinong pag-iisip. Naglibot sila ng maraming oras, at sa huli ay natagpuan nila si Puy na nasa napakalubhang kalagayan. Agad siyang binigyan ni Nero ng mga gamot at halamang lunas, na nagligtas sa kanyang buhay. Matapos ang matagumpay na rescue mission, naghanda na ang lahat na umalis, ngunit matigas ang loob ni Taabe na tugisin ang mailap na leon. Inutusan niya ang iba pang mga lalaki na buhatin si Puy pabalik sa kanilang kampo, habang siya naman ay sumunod sa leon. Gayunpaman, medyo nagdududa si Nero dahil karaniwan ay agad pinapatay ng mga leon ang kanilang biktima. Hindi nila ito basta iniiwan para magdusa. Dahil dito, hiniling niyang sumama kay Taabe, ngunit tumanggi ito. Sa kanilang pagbabalik, nadiskubre ni Nero ang isang patay at hiniwang ahas, pati na rin ang bakas ng paa ng predator. Naniniwala ang iba pang mga lalaki na ang bakas ay pagmamayari ng isang malaking oso, ngunit naguluhan si Nero dahil hindi pa siya nakakakita ng bakas na kasing laki noon. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik kay Taabe upang balaan siya. Isang miyembro ng kanilang kampo na nagngangalang Paka ang sumama sa kanya.
Hindi nagtagal, nakilala nila si Taabe at ikinwento ni Naruo ang lahat ng kanyang nakita, ngunit naniniwala rin si Taabe na oso lamang iyon. Pagkatapos nito, silang tatlo ay nagpasya na tugisin ang leon. Iminungkahi ni Naruo na maglagay ng pain at pamwesto sa isang puno upang mas epektibong umatake sa leon. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Naruo at si Paka sa isang puno, habang inilagay ni Taabe ang pain at nagtago sa likod ng ilang palumpong. Yumapekto ang kanilang plano at dumating ang leon sa lugar. Ngunit sa halip na lapitan ang pain, bigla itong sumugod sa dalawa. Sa una, pinatay ng leon si Paka at dahan-daang lumapit kay Naruo. Hawak ng dalaga ang isang sibat at kumpiyansa siyang kayang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang predator. Saglit siyang nawalan ng konsentrasyon, na nagbigay ng sapat na oras sa leon upang umatake at itumba siya sa lupa. Makalipas ang ilang oras, nagising si Naruo at natagpuan ang sarili pabalik sa kampo ng kanilang nayon. Lumalabas na iniligtas siya ng kanyang kapatid mula sa leon at inuwi siya. Samantala, dumating rin si Taabe na dala ang ulo ng leon. Ipinagmalaki siya ng lahat ng mga taga-nayon, kaya itinaas siya ng mga nakatatanda sa posisyon bilang war chief. Gayunpaman, nanatiling kumbinsido si Naruo na may iba pang nilalang sa kagubatan at nais niyang bumalik doon. Sinabi niya ito kay Taabe, ngunit binaliwala lamang siya nito at sinabing hindi pa siya handang mangaso. Dahil walang naniwala sa kanya, nagpasya si Naruo na siya na mismo ang kumilos. Maaga kinabukasan, kasama ang kanyang aso, nagtungo siya sa kagubatan upang mag-imbestiga. Doon, gumawa siya ng lubod mula sa mga balat ng kahoy, itinali ito sa kanyang palakol, at ginamit ito na parang isang boomerang. Sa tulong nito, nakahuli siya ng isang kuneho, na kanyang niluto sa loob ng kagubatan at kinain kasama si Sari. Samantala, pinagmamasdan ng predator ang isang lobo na papatalon na sana sa isang maliit na hayop. Sa sandaling mahuli ng lobo ang kanyang biktima, agad na umatake ang predator at pinatay ito habang invisible, gamit ang isang mabilis at matalim na 3-dimensional slice. Sa kabilang banda, patuloy na naglalakad si Naruo sa paghahanap ng mga palatandaan tungkol sa predator. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa isang lugar kung saan nadiskubre niya ang ilang patay na mga kalabaw na tinanggalan ng balat. Nabigla at nalito si Naruo kung sino ang makakagawa nito, dahil ang mga kalabaw ay itinuturing na simbolo ng dangal at kabutihang loob sa kanilang kultura. Sa tabi ng mga bangkay, nakakita siya ng isang sigarilyo, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Matapos ang kanyang pagsisiyasat, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa bigla siyang mahulog sa isang latian. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapagtanto niyang ito ay quicksand. Dahan-dahan siyang nilulubog nito, at tila mamamatay siya sa pagkakasikal. Sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang kanyang palakol na ginamit niyang boomerang. Sa tulong nito, nagawa niyang iligtas ang sarili. Pagkatapos nito, nagtungo si Naruo sa isang malapit na ilog upang maglinis. Samantala, makikita naman ang predator na napapansin ang parehong sigarilyo. Sa sumunod na eksena, nadiskubre ni Naruo ang isang napakalaking oso na kumakain ng kanyang biktima. Karaniwan, kahit ang pinakamatapang na miyembro ng nayon ay tatakbo palayo mula sa ganitong halimaw, ngunit may gustong patunayan si Naruo. Nais niyang patayin ang oso at dalhin ang ulo nito sa nayon bilang trofeo. Sa kasamaang palad, sa huling sandali ay nabali ang kanyang pana, at napansin siya ng oso. Ngayon ay baliktad na ang sitwasyon, kaya tumakbo si Naruo upang iligtas ang kanyang buhay. Sa huli, nagtago siya sa ilalim ng isang beaver dam. Ngunit dahil sa pambihirang pangamoy ng oso, natunton pa rin siya nito. Papalapit na sana ang oso upang lumunin siya nang biglang dumating ang predator at inatake ito. Nagharap sa isang matinding laban ang dalawang mababangas na nilalang, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo ay napatumba ang oso. Nang masaksihan ito, labis na nabigla si Naruo at agad siyang lumangoy palayo upang iligtas ang sarili. Napansin siya ng predator ngunit hindi ito nagpakita ng reaksyon, dahil inakala nitong wala siyang banta sa kanya. Matapos nito, nakarating si Naruo sa pampang kung saan nilapitan siya ng ilang lalaki mula sa kanilang nayon. Lumalabas na matapos siyang mawala, inutusan ni Taabe ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Naruo sa kanila ang lahat ng kanyang nakita, ngunit walang naniwala sa kanya. Sa halip, hinikayat lamang nila siyang bumalik sa kampo. Nang tumanggi si Naruo, agad nila siyang dinakip at tinali. Samantala, makikitang pinagmamasdan sila ng predator mula sa malapit. Gamit ang kanyang advanced na teknolohiya, minarkahan niya ang kanilang mga sandata. Ilang sandali pa, narinig ng mga kalalakihan ang malakas na ungol ng predator at may napansin silang paggalaw sa mga palumpong. Sa takot,
Pamwesto sila at isa sa kanila ang nagpaputok ng pana papunta sa loob ng mga dahon. Dahan-dahan siyang lumapit upang siyasatin ito, ngunit nalaman niyang isang osa lamang pala. Natawa ang lahat ng lalaki at pinagtawanan nila ang takot ni Naru. Ngunit bigla, 3 laser ang tumutok sa katawan ng lalaki, kasabay ng paglipad ng mga pana na agad siyang pumatay. Dahil dito, nagsimulang magpaputok ng pana ang iba sa kung saan-saan, at isa sa mga pana ang tumama sa Predator, na naglantad sa tunay nitong anyo. Agad siyang inatake ng mga lalaki, ngunit ang nakamamatay na alien ay napakalakas at isa-isa niyang pinatay ang lahat ng walang kahirap-hirap. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagawang makawala ni Naru at tumakas mula sa lugar. Sa kasamaang palad, napatay ng Predator ang lahat ng lalaki at sinimulan siyang habulin. Sinubukan ni Naru na iliga siya sa loob ng kagubatan, ngunit nauwi siya sa pagkakahuli sa isang bear trap. Hindi nagtagal, lumapit ang Predator, tila handa na siyang tapusin ang buhay ni Naru. Ngunit nang makita niya itong hirap at nasasaktan, bigla siyang huminto. Dito napagtanto ni Naru na hindi inaatake ng Predator ang Pain o ang mga walang sandata. Sa parehong sandali, dumating ang ilang French hunters na may dalang mga baril. Hinimati nila si Naru at dinukot siya. Sa sumunod na eksena, nagkamalay si Naru at natagpuan ang sarili na nakakulong sa loob ng isang kahoy na kulungan. Napansin niya ang isang lalaking naninigarilyo at nalaman niyang ito ang pumatay sa mga kalabaw kanina. Maya-maya, lumapit ang isang tagasalin at tinanong siya kung ano ang alam niya tungkol sa Predator. Nang hindi sumagot si Naru, ipinakita nila ang isa pang bihag na walang iba kundi si Taabe. Dinala si Naru upang makita siya, ngunit wala siyang magawa. Hindi nagtagal, dinala ang magkapatid sa loob ng kagubatan at itinali sila bilang Pain para hulihin ng invisible na alien. Nagpanik si Taabe, ngunit tiniyak ni Naru sa kanya na hindi inaatake ng Predator ang mga walang kalaban-laban. At gaya ng inaasahan, ganoon nga ang nangyari. Dahan-daang nilapitan ng Predator ang mga lalaki mula sa likuran at sinimulan silang patayin isa-isa. Habang nagpapatuloy ang massacre, nagawa ng magkapatid na makawala. Umalis si Taabe upang humanap ng kabayo, habang si Naru naman ay nagtungo sa kampo ng mga French hunter kung saan nakakulong ang kanyang asong si Sari. Pagdating niya roon, isa-isa niyang pinabagsak ang natitirang mga hunter gamit ang kanyang kahangahangang galaw. Bago siya tuluyang umalis kasama ang kanyang aso, nilapitan siya ng tagasalin. Putol ang kanyang binti at nagmamakaawa siya ng gamot. Bilang kapalit, inalok niyang turuan si Naru kung paano gumamit ng baril. Pumayag si Naru at binigyan siya ng gamot na nagpapababa ng temperatura ng kanyang katawan. Habang tinuturuan siya kung paano gamitin ang baril, bigla nilang narinig ang nakakatakot na ungol ng Predator. Dahil dito, agad na nagtago si Naru sa likod ng isang puno, habang nagkunwari namang patay ang tagasalin. Nakakagulat na hindi natukoy ng Predator ang tagasalin dahil sa mababang temperatura ng kanyang katawan. Dahil dito, napagtanto ni Naru na may kahinaan pala ang Predator. Ngunit binawi ito ng Predator gamit ang kanyang talino. Isa-isa niyang inapakan ang mga bangkay. Karamihan ay walang reaksyon, ngunit nang dumating siya sa katawan ng tagasalin, napasigaw ito sa sakit. Doon niya napagtanto na nagkukunwari lamang ang tao, kaya agad niya itong pinatay sa isang iglap. Pagkatapos nito, namataan ng Predator si Sari at itinapat ang kanyang laser dito. Ngunit bago pa siya makaputok, biglang dumating si Taabe at inatake ang ulo ng Predator, dahilan upang mahulog ang helmet nito. Dahil dito, ang laser na nasa helmet ay tumama sa isang puno imbes na kay Sari. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Naru na ang metal na palaso ay sumusunod sa tinutok ng laser, hindi sa mismong kinalalagyan ng kalaban. Habang kinukuha ng Predator ang kanyang helmet, muling inatake siya ni Taabe. Nakakagulat dahil nakipagsabayan talaga ang mandirigma at nakapagbigay pa ng ilang malalakas na tama. Dahil dito, nainas ang Predator at tuluyan siyang naging invisible. Ilang segundo lamang ang lumipas nang bigla niyang masurpresa si Taabe at saksakin mula sa likuran, pinatay siya ng walang awa.
Nasaksihan ni Naru ang lahat ng ito sa harap ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras para magluksa. Agad siyang tumakas kasama ang kanyang aso. Kinabukasan ng umaga, namataan ni Naru ang isa sa mga natitirang French hunter sa kabilang pampang ng ilog at agad niya itong dinakip. Pinutol niya ang binti nito upang hindi makatakas at ginamit niya ito bilang pain. Pagkatapos nito, ininom niya ang gamot na nagpapababa ng temperatura ng kanyang katawan, dahilan upang hindi siya matukoy ng predator. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang predator ayon sa kanyang plano at sinubukang hanapin ang taong naglatag ng pain. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi niya matagpuan si Naru. Bigla na lamang siyang binaril ni Naru sa ulo mula sa likuran, kinuha ang kanyang helmet, at agad na tumakbo palayo. Matapos nito, inilagay ni Naru ang helmet sa isang posisyon kung saan may tutok ang laser pabalik sa predator. Hindi nagtagal, dumating ang predator at agad tumalon si Naru sa kanya, nagsimula silang mag-agawan at magtunggali. Nagawa ni Naru na putulin ang kamay ng predator gamit mismo ang sandata nito. Pagkatapos nito, kasama ang tulong ng kanyang asong si Sari, tinali ni Naru ang predator gamit ang isang lubid at kinaladkad siya papunta sa latian ayon sa plano. Itinapat ng predator ang mga metal na palaso kay Naru, hindi niya namamalayan na ang laser ay nakatutok pala sa kanyang sarili. Nang paputukin niya ang mga metal na palaso, tumagos ang mga ito sa sarili niyang ulo, at tuluyan siyang napatay. Sa huling eksena, bumalik si Naru sa kanilang nayon dala ang ulo ng predator, na ikinaproud ng lahat. Pagkatapos nito, idineklara siya bilang bagong war chief, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Junbert Andoy, Jurenmer Flores, Princess Diwa, Fema, Chris Pagsugiran, Aura Fong from Surigao Lipata, si Solderen from Masbate Province, Chris Lama Santiago from Barangay Bacyalan Hinatuan Surigao del Sur, Jeremiah Patanaw from Caloocan, Lexus Mapagmahal from Samar, at Nibel Dash from Angeles, Pampanga. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.